bang magkamayan po muna tayo at nisbito po na kapatid natin kay Kristo? At pakisabi, a blessed Sunday sa'yo kapatid. Yes, hallelujah. And to all our extended family online, isang mapagpalang umaga rin po ng linggo sa inyong lahat. At please stay tuned po sa gawain ito ng ating Diyos pagkat may gagawing kakaiba sa inyo ang ating Panginoong Yesus. Maging kayo ay nasa online. Yes, hallelujah. And kindly please subscribe, share, and like all our social media platforms na rin po. Yan, maraming salamat po. At lahat ng narito ngayon sa ating gawain, di po ba nakaraan or recently ay ating pinagdiwang ang araw ng kagitingan. Amen po ba? Amen. At ngayon naman po, let's all celebrate today mga kapatid, the day of the Lord. The day of the Lord. Amen. Yes, oh God, ikaw nga ang Diyos na mapapurihan at maparangalan sa umagang ito, oh God. Maraming salamat. Kaya minsan pa nga po ang lahat ng handa ng magpuri sa Diyos ay itaas ang kamay at ipalakpak nga ito sa dakilang Diyos, makapangyarihan at puspos ng pag-ibig sa ating mga buhay. Oh, hallelujah. Yes, tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, O Diyos, that without you, we are nothing, O God. You are the one who satisfies our emptiness, O God. You are the one who complete us, O God. Tulad nga ng sinabi ni Apostol Pedro, saan pa kami pupunta, Panginoon? Nasa sa iyo ang salita na nagbibigay na buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kaya Panginoon, sa araw na ito, naririto kaming mga anak ninyo, umaasa sa pagbuhos at pagpuno ng iyong dakilang presensya sa aming mga buhay. Hallelujah! Kaya ang lahat ng handa ng tumanggap ng makapangyarihan at puspos na presensya ng Diyos na sapat na at higit pa ay sumigaw ng Hallelujah! Sige po, patuloy natin purihin ang ating Diyos. Naniniwala po ba tayo ng ating Panginoon na hindi nagkukulang? Siya ay sapat na, higit pa at tapat sa ating mga buhay. Amen? So, dapat po ibigay natin yung best natin sa ating Panginoon dahil ang ating Panginoon ay the best! Hallelujah! Sige po, tayo patuloy na magpuri sa ating Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord, for this day. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at tubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Awitin natin sa Panginoon. Napakabuti. Ikaw ang aming pastol. Ikaw ang aming pastol. Hallelujah! Sapat na. Sige po, ibigay natin ang best natin sa ating Panginoon. Hallelujah! Sapat na. At higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah, Lord. Maraming salamat sa iyong mga biyaya. Sa iyo lahat ng papuri, Panginoon. Muli awitin natin, di mangangamba. Hallelujah. Di mangangamba. Let's declare. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa pangan. Hallelujah. Pagkat nariyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at tubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Napakabuti! Napakabuti! Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Hallelujah! At higit pa, biyaya mo'y sagana
pag-ibig na hindi nasusukat, Lord God. Hallelujah. Pwede po bang igalaw natin yung ating mga katawan sa ating Panginoon? Yung mga kamay na kumakaway, tumataas para sa ating Panginoon. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kaya ang pag-ibig mo
sapat na. At higit pa, Lord God, Lord, maraming salamat sa pag-ibig, Lord God. Kahit, Panginoon, kami po ay hindi karapat-dapat. Pinili niyo, Panginoon, na ibigin kami, Panginoon, despite po sa lahat, Lord God. Sige po, mga kapatid, patuloy po natin damdamin ang presensya ng Panginoon. Dahil sinabi nga sa kanyang salita, isa o dalawa na nagkakatipon sa pangalan niya, siya ay naroon. At nandito ang Panginoon. Hallelujah. So, wag po natin i-overlook kasi nandito ang Panginoon. So, dapat ibigay natin yung papuri na para sa Kanya. This is between you and the Lord. God wants your heart. God wants the truth inside you. Yung tunay na papuri, spirito ng papuri ay nais ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Aking Diyos, dakilang manlilikha, lahat ay sa iyo nagmumula, maging buhay ko ay iyong akdang. Puso ko ay puno ng pagpupuri sa labis mong bigay sa akin at sa lahat ng iyong nagawa. Saksi ang langit at lupa sa kabutihan mo, lahat ng bagay sa iyo matatamo. Kaya't marapat lang ibalik sa iyo ang papurihan, pasasalamat sa iyo nang gagaling, sa iyo nang gagaling. Lahat sa akin, buhay ko'y tinig, ikaw ang nagtanging biyaya at pagpapala, kalakasan at awa, sa iyo nang gagaling. Lahat sa akin. Alam niyo po, may mga bagay na madami namang binibigay sa atin ng Panginoon, pero minsan hindi natin siya napapansin dahil sa mga bagay na nasa labas. Hindi natin napapansin kung gaano kabuti yung Panginoon. Doon pa lang sa binigyan tayo ng Panginoon ng buhay, ng kalakasan. Minsan hindi natin napapansin yun. Ang dami nating reklamo, pero napakabuti ng Panginoon dahil lahat ng kailangan natin ibinigay niya. Amen po ba? Sige po, pwede po bang mag-focus lang talaga tayo sa Lord at muli awitin natin aking Diyos. Aking Diyos, dakilang manlilikha, lahat sa iyo nagmumula, lahat ay sa iyo nagmumula, maging buhay ko ay iyong akda. Salamat, Panginoon. Puso ko ay puno ng pagpupuri sa labis mong bigay sa akin at sa lahat ng iyong nagawa.
maraming bagay, Panginoon, na kailangan ipagpasalamat sa inyo. Pero minsan, hindi namin napapasalamat. Pasensya po, Panginoon. Kalakasan at awa sa'yo nang gagaling. Lahat sa'yo nang gagaling. Lahat sa akin, buhay ko tinig. Ikaw ang nagtangi, biyaya at pagpapala. Kalakasan at awa sa'yo nang gagaling. Lahat, sa'yo, Panginoon, sa'yo nang gagaling. Lahat, buhay ko tinig. Ikaw ang nagtangi, biyaya at pagpapala. Kalakasan at awa sa'yo nang gagaling. Sige po, awitin natin sa'yo nang gagaling. Lahat sa akin, buhay ko tinig. Ikaw ang nagtangi, biyaya at pagpapala. Kalakasan at awa sa'yo nang gagaling. Lahat, saksi ang langit at lupa sa kabutihan mo. Lahat ng bagay sa iyo matatam. Hallelujah! Kaya maraba, ibalik sa'yo, Panginoon, ang mga papuri at pasasalamat. Saksi ang langit at lupa sa kabutihan mo. Lahat ng bagay sa matatam mo. Kaya't marapat lang ibalik sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa iyo ibinabalik ang lahat na hallelujah, ang pagdakilaan, ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang pwede po bang itaas natin ating mga kamay sa Panginoon? O Jesus, ang ngalan mo. Ang ngalan mo, Jesus, ang ngalan mo itataas. Sa iyo ibinabalik, sa iyo ibinabalik, ang lahat ng papuri, ang pagdakilaan, ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, Jesus, O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo itataas. Hallelujah. Ikaw ang nagbigay sa'kin ng buhay. Nakasiya-siya, puno ng saysay, binigyan ng kapayapaan, tunay na kaligayahan. Ikaw ang kayamanang di mapapantayan. Buhay ko'y binigyan mo ng kaligtasan. Aking kasalanan ay hinalimutan. Binigyan mo ako ng katago
Jesus, ang ngalan mo itataas. Sa iyo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo itataas. Sa iyo ibinabalik, sa iyo ibinabalik ang lahat na maging mabangong sa amin ito, Panginoon, sa inyong harapan, Lord God. Ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo itataas. Pwede bang awitin natin sa Panginoon? Wala na makakapantay pa sa iyo. Wala na ngang makapapantay pa sa iyo. Ikaw ang siyang nagpasalamat, Panginoon, sa buhay ko. Ako'y iyong binago, nilinis sa aking puso. Katapatan mo, O Diyos, ay magpakailan. Buhay ko'y binigyan mo ng kaligtasan. Aking kasalanan ay kinalimutan. Binigyan mo ako ng katagumpayan, kaya't pasasalamat ko'y walang hanggan. Sa iyo ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat dapat na sambahin. O Jesus, sambahin ka, Panginoon. Jesus, O Jesus, ang ngalan mo sa iyo ibinabalik, Panginoon, lahat. Ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat dapat. Yes, Jesus. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. For the last time, sa iyo ibinabalik, sa iyo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang ikaw ay dakilat sa pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat dapat na sambahin. O Jesus, sige po, sabihin natin, Jesus. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo itataas. Hallelujah! Hallelujah, Lord God. Tunay, Panginoon, na ikaw ay karapat dapat sa lahat ng papuri at pagsamba, Lord. Hindi pa po ito sapat, Panginoon, sa lahat ng ginawa niyo po sa aming buhay, Lord. Sa pag-ibig, Panginoon, sa ginawa niyo sa krus para sa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Yun, Panginoon, na hindi matutumbasan, Panginoon. Kaya pupurihin ka namin, Panginoon. Itataas namin ang iyong pangalan, Jesus. Hallelujah, Lord God. Pwede po bang isigaw natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus? Jesus! Hallelujah, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming mga papuri at pagsamba, Lord God. Naway nadakila ka, Panginoon, sa aming mga papuri. Naway na itaas namin ang iyong pangalan, Panginoon.
Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mga kapatid, ayan, pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? At sabay-sabay natin ideklara na may pananampalatayang malakas. I-declare natin. Hallelujah. Today, I declare over my life, the God who created all things is my great God and loving Father. He created me with great purpose. I am created in His image and likeness. I am fearfully and wonderfully made. I am a child of God in Christ Jesus. I am who God says I am. I will do what God says I will do. I am a dwelling place and sealed by the Holy Spirit. I am more than conqueror. Nothing can separate me from the love of God. And nothing the enemy's plans against me will prosper. Because the word of God is my weapon and shield. I am destined to reign with Christ. I am blessed forever. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Sama-sama po nating awitin. Sa'yo ibinabalik. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng lahat-lahat, Lord. Magdakilaan ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo itataas. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo itataas. Hallelujah. Sige po, patuloy natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po. Ayun, magandang umaga po sa ating Diyos na buhay. Lahat po ba tayo ay pinagpala? Amen, hallelujah. So sa oras po na ito, dadako tayo sa ating tithes and offerings and pledges po. So, ayun po. So, ihanda na po natin ang ating mga tithes and offerings. And bago po natin, habang hinahanda niyo po, i-remind ko lamang po kayo sa sinabi ng ating dito sa book of 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ito po yung favorite ko talaga, no? Okay, so sabi dito, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Amen po ba? Hallelujah. Okay po, so sa panahon natin ngayon sa New Testament, sinasabi doon ni Apostle Pablo na it focuses only those people who have generous heart, and it focuses only those who voluntary and those who give cheerfully. Dahil mahal ng Diyos ang mga magbibigay na may kagalakan. Tama po? Amen. Hallelujah. At meron din po akong isang napanood na sabi ko, kapag ako ang nag-tithes and offerings, gusto kong i-share po sa inyo. Gusto kong ibanggitin sa inyo. Na sabi doon, it's not about your pocket. It's not about your wallet, but it's about your heart. It's the matter of our heart. No, so sa panahon natin ngayon, obey what God says, kung ano ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. We obey God, we honor God. So sa pamamagitan ng ating pagbibigay, let us be faithful to our God. Amen?
Hallelujah, kasi wala tayong ibang inaasahan kundi ang ating Panginoon. But if we trust God, our hearts be cheerful to give, no, na magdala ng ating mga kaloob. Okay po, lahat po, inaanyayahan ko ang lahat na itaas ang ating mga kaloob at tayo po ay mananalangin. O aming dakilang Diyos at banal, makapangyarihan, at siyang aming inaasahan sa lahat ng bagay. Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. We honor you, Lord, through our tithes and offerings, Lord, today. Panginoon, we know that without you, Lord, we can do nothing. We know, Lord, na kung wala ka sa buhay namin, wala po kami nitong mga bagay na meron kami, including our business, our work, our daily na pinagkakakitaan sa aming pang-araw-araw, Panginoon. But we don't focus those things, Panginoon. We focus on our faith to you, Lord God. We focus that we believe in you, Lord. We focus that we honor you, Lord. That in everything, every need or everything, Panginoon, ikaw lamang ang nagpo-provide. Ikaw lamang ang nagbibigay sa amin, Lord God. Maraming salamat, Lord, dahil hindi kami nakakaranas, Panginoon, ng anumang kahirapan, ng anumang kagipitan, Panginoon. We declare that today, Lord, that every need, Panginoon, ng aming sambahayan, you know our hearts, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na abutin mo kaming lahat, Lord God. Abutin mo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan, Lord. Lord, nakikita mo ang aming their hearts will be moved and touched, Lord God. That instead of worrying, Lord God, instead of doubting, Lord God, replace the heart of worry, replace the heart na nagda-doubt, Panginoon, with your trust, Panginoon, sa iyo lamang, Lord God, ang pagtitiwala at paniniwala na ikaw lamang ang source ng lahat ng bagay. Bless our work, Panginoon. Kung ano man ang meron kami, Lord God, i-bless mo, Panginoon. Continue to provide us, Lord, in enough resources na magagamit namin, Panginoon. And all of this, Lord, we pray that all of these tithes and offerings ay nanggaling lamang sa aming desisyon ng aming puso, Panginoon. Gratefully, cheerfully, Panginoon, to you alone, in Jesus' name, amen. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay natin ng parangal sa ating Diyos at pasasalamat. Pero this moment, sa pamamagitan po ng pagbibigay ng inyong mga testimony po, dito sa harapan mismo po. Yan, sige po. Yung ating pulpito po is now open for your testimony po. Sige po, sino po ang nais magbigay testimony, ay ngayong oras na pong ito ay tumayo po dito sa harapan po. Sino po ang nais magbigay testimony po sa goodness. And wala po ba? Kung wala po, si Ate Daria, yan. Praise God. Napakaganda nating Ate Daria. Ayan, good morning po. Gusto ko pa lang pong ipagpasalamat yung experience ko ng Wednesday morning. Talagang pagkagising ko, naiiyak na ako. Hanggang sa pinaklose yung door ko, hanggang sa lumuhod na po ako sa kanya. Kasi ang ano ko nun, hindi ko alam, wala naman akong ibang iniisip that time na ano. Talagang parang, grabe lang na experience ko kay Lord nung Wednesday. Talagang morning pa lang. Di yan alam ng asawa kasi hindi ko pa siya nakawento. Talagang, alam niyo po yung, yung sobrang overwhelmed ko sa kanya.
that morning po na talagang puro nasasabi ko lang, salamat, salamat Lord. Tapos kanina talaga yung word na sa Kanya lahat nang gagaling. So ayun, talagang hanggang sa Holy Spirit na talagang pina-experience sa akin ng Lord na wala akong dapat ipagmalaki sa Kanya. Kasi sa Kanya lahat nang gagaling. So yun lamang po kasi talagang iba yung na-experience ko ng Wednesday na ako lang mag-isa, yung anak ko naglalaro. Talagang umiiyak, nagwo-worship sa Kanya. Talagang yung gratitude nung niya, pag-ibig. Di ko alam kung tama. Pero yung narinig ko kasing kanta na gratitude, talagang parang bumuhos sa akin talagang talagang si Lord yung talagang sobrang siguro naiintindihan niyo naman po ako, pero yung overwhelming ko talaga na ipinaranas ni Lord nung Wednesday, talagang I never expected talaga before doon na, pero siguro talaga sabi ni Pastor nung Wednesday na paunti-unting may magbabago at may experience ka sa Kanya. So, siguro yun yung confirmation sa akin ni Lord na, Lord, bakit ko yun naranasan pa? Yan lamang po kasi talagang kung si Lord yung mag-ano sa buhay mo, patuloy ka lang kasi talagang may papa-experience sa sa'yo na out of nowhere, talagang makikita mo yung grace, yung pagpapatawad niya sa'yo, talagang lahat. So, yun lang po na inaano ko na wala pong ibang tayong may pagmamalaki sa Kanya dahil sa Kanya lahat nagmula. Yan lang po. Naiyak naman ako kay Ate Dari. Talagang, yun din yung unang pumasok. Yung nag-don't watch po, yun yung salitang hindi ko makalimutan na kung saan ma-relate ko dun sa testimony ni Ate Dari na without God, I am nothing. Talagang yun yung tumatak nung habang nag-pray, don't watch po kami ng Light Up Group. Kaya talagang totoo, without God, we are nothing po. All glory talaga sa Kanya na binago niya tayo at binigyan niya ang purpose ng ating mga buhay. Talagang nagpapalakas ng loob at ng pananampalataya ang bawat testimony po ng bawat isa. Kaya sino pa po ang gusto? Dalawa lang po ang ating pwedeng bigyan. Ayan, si ating sister. Ay, si brother po ba o sister? Brother Noel daw po. Ayan, praise God. Ito yung pinakamasayang naranasan ko para sa akin. Kaya ito, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ang gagawin mo na lang talagang pasalamat. Pag naranasan mo talaga siya. Yung uwi kami ng kasi ng... hindi muna, saan muna. Don't watch tayo. Sabi ko, nag-umpisa na yung don't watch na. Sabi ng asawa ko, uwi daw kami ng alas 4. Sabi sa kanya, hindi ako pwede ng alas 4 kasi may don't watch kami. Tapos, yun nga, yung pagkagising ko na, nagulat ako, wala na pala akong date. Yun, natatawa-tawa na lang ako, sabi ko. Tapos yun, sabi ko, yun, tinuloy ko pa rin, nagpasalamat ako sa Panginoon. Tapos, inano ko sa kanya yung pinagkatiwala ko sa kanya yung biyahe namin ng asawa ko sa pauwi ng probinsya. Tapos ito, nung malapit na ba tayo? Malayo pa. Malayo pa yun. 3 beses kami naplatan ng asawa ko. Yung una, sabi ko, nung una naplatan kami, nagulat ako sa sarili, talagang nakakamanga kasi wala man lang ako na reklamo sa ko. Kasi naplatan kami. Tapos tinignan ako asawa ko. Tatawa-tawa. Tatawa-tawa lang kami. Yung pangalawa naman, ganun pa rin, sabi ko. Siguro yung asawa ko. Tinignan ko siya. Okay pa siya, sabi. Sabi, okay pa, hindi pa siya Sabi ko, salamat talaga kay Lord kasi talagang pinaranas siya sa akin to. Yung hindi man lang nagreklamo, tsaka yung andun yung pasensya. Umabot na ng pangatlo. Sabi ko, yun yung asawa ko. sabi ko, okay ka pa ba? Kasi ako tawa pa rin ako ng tawa eh. Kasi talagang kakaiba talaga siya. Wala akong nararamdaman kahit anong sabi ko. Talagang kapayapaan nandun eh. Tapos yun, yung pangatlo namin, talagang sabi ko, kumusta na kayo sa ako? Tinignan ko siya habang nakaupo eh.
"Ay, okay ka pa?" Sabi niya, okay pa. Tapos natawa-tawa rin siya. Tapos sabi ko, doon, parang nakita ko, ang ganda palang asawa ko. Pagkaganon yung tsura. Sabi ko talagang, salamat talaga kay Lord. Sabi ko, maraming salamat. Kasi talagang sa naranasan ko ito, talagang grabe. Amen, praise God. Buti na lang naplatan, no, nakita yung kagandahan niya. Joke lang po. Siyempre, ang ganda-ganda dahil anak tayo ni Lord, di po ba? Amen. O, meron daw nag-request po. Sige po. Ninong Omang. Hello. Ayun, nagpapasalamat lang po ako sa Panginoon. I-share ko lang po yung ng Panginoon sa buhay ko at sa buhay ng asawa ko. Nagpapasalamat po ako dahil nilagay ako sa trabaho na kumbaga may may kapahingahan. Kumbaga sa trabaho ko kasi tuloy-tuloy yung pasok ko eh. Wala kaming holiday. Dire-diretso po. Ngayon po nagpapasalamat po pag holiday wala kaming pasok. At i-share ko lang din po kasi yung sinasabi ni Brother Isis yung kapag tataas yung sahod mo. Iniano ko din yun, sana maranasan ko. Ayun. Kumbaga, dito nagyayabang. Kumbaga, binabahagi ko din sa inyo. Sabi nga ni Brother Isis, sineshare ko para matanggap niyo din yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko din. Nag-multiply yan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil pumirma po ako ng kontrata. Nagulat din po ako kasi tumaas yung sahod ko po. Ayun, hindi pa ngayon kasi kumbaga nauna lang yung perma. Kaya kumbaga in-advance ni Lord yung perma, yung kontrata ba. Ayun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Tapos nakita ko din po yung kumbaga yung kinumpara ko yung dati kong trabaho tsaka yung ngayon. Kumbaga natutuwa ko dahil naalis man kami doon sa trabaho na yun. Nagpapasalamat ako dahil nilagay naman ako ng Panginoon doon sa mas magandang trabaho. Yun, nakakasimba nga ako ng linggo, nagulat ako eh. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Yun. At saka yung pag-iingat, paggabay niya sa kalakasan ng asawa ko po kasi panggabi. Kaya nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Yun lang po. Yan, praise God. Talagang, di po ba, sabi nga doon sa, namin sa cell group is, yung buhay nga natin na hindi natin ginusto, sinusustain ni Lord. Ano pa kayong pangangailangan natin sa araw-araw? Di po ba? Amen. Meron pa pong nag-request. Kala ko dalawa, pero okay lang. Yan, si brother, po. Ayan. Kasi kinakabahan na yung mag-preach eh, kaya testimony wala. So yun, abahan natin para lalong ko siya kabahan. Tawag dito. Anong don't watch namin, tawag dito, hindi ako masyado nag-pray. Di ba sabi naman ni Pastor? So, ang isa pa sa ko dito na dapat na talagang mag-ingay ang mga Kristiyano. Ayan, dapat na mag-ingay. So, magpapansin. So, isa yun sa mga ko. Pangalawang vision ko is 3 to. May isang lalaki na nakatayo na nasa tabi ng krus ni Lord. Tapos, sinugod siya ng mga uwak. Dahil sa takot, napaluhod siya at napasubasob. Nang makaalis na ang uwak, pag-angat niya ng ulo niya, napatingin siya sa krus. Yan. Yun yung vision. So, ang reflection ko dito, habang, is ang bayang Israel. So, yung uwak ay yung kanilang mga kalaban. So, ang kailangan nilang gawin is lumuhod sa ating Panginoon. So, isa yun sa mga para manalo. So, ganun din naman sa di ba? Kapag nung panahon ni Moises, kapag tinataas ni Moises yung tungkod niya, nananalo ang Israel. Pero pag nangangalay na siya, di ba, natatalo sila. Kaya nandun yung kanyang pamangkin. Ano ba yun? Di ba, para tumulong sa kanya.
Pinsan pala. Nandun yung kanyang pinsan para umalalay. Para hindi maibaba yung tungkod. So, pangatlo is yung napakaraming binhi sa kaharian ng Diyos na halos pwede nang anihin. Tapos, nakita ko doon na nandun kami, yung grupo ng Don't Watch namin. Nakatayo lang kami sa paligid ng mga ng mga binhi. So ang parang ginagawa namin doon is nagbabantay. Binabantayan yung anihan. So kaya yun yung inano ko kay ISIS sa grupo namin na ipagpatuloy namin yung pagbabantay through prayer sa mga harvestin. Pero sinabi ko rin doon na merong malalapit doon sa amin na habang nagbabantay kami na pwede namin damputin at anihin. Kaya yung isang ano niya na doon muna kami sa mga yung mga kamag-anak, yan, doon muna kami magpo-focus sa aming group na hahayo or kung ano man yung ipapagawa ni Lord sa amin. So, yun lang yung vision ko na medyo malinaw yung vision na pinakita sa akin ni Lord. Glory to God. Praise God. Sige po, ating i-close na po ang ating testimony. Next Sunday na lang po yung iba po, no? Talagang tunay nga pong buhay ang Diyos. Talagang sa Don't Watch may ginagawa ang Diyos. Talagang kami rin ranas namin sa cell group at alam ko maging sa lahat ng cell group na iba ang Don't Watch talaga. Iba yung nagagawa sa atin. Kaya yon ngayon po, let us all welcome the Word of God na ibabahagi ng ating kapatid. Yan. Palakpakan natin si Lord sa buhay po niya. Praise God. Amen. Hallelujah. Minsan pa nga po malakas na palakpak. Para sa ating Diyos na buhay, Diyos na dakila, Diyos na tapat sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Mabuti po ba ang Diyos? God is good. All the time. Amen. God is good. Amen. So kanina po na-touch lang po ako, no? Sabi po ni Sister Jassy po yata na ang lahat ng meron sa atin sa Kanya nagmumula. No? Sabi nga po sa awitin, tinigkot buhay sa iyo nang gagaling, biyaya at kalakasan sa iyo nagmumula. Amen? So, ibig sabihin, kapag may pinagawa sa atin ng Lord, walang mahirap. Sapagkat hindi sa atin magmumula ang lakas, hindi sa atin magmumula ang kalakasan, kundi magmumula sa atin dakilang manlilikha. Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Amen? The sovereign God, the Almighty God, the most powerful God. Amen? So, yes po. Sige po. Tayo po yung magsisimula na. Tayo po ngayon ay nasa 2 linggo po ng ating pong series na Mindset po. Ating tema po sa umagang ito is mindset po. No? Last week po, itinuro po na ating pastora, no? Sabi niya po doon, yung Christ-centered mindset. Ano po yung Christ-centered mindset? Ito po yung pag-iisip na nakasentro o nakatuon. Kanino po? Kay Kristo. Amen. Alam ko na lahat tayo na narito ay ang ating puso, ang ating isipan, ang ating buong pagkatao po ay tunay nga po na nakatuon, nakasentro po. Amen. Kay Kristo. Amen. Sabi niya doon sa Philippians chapter 2 verse 5, wala pa po tayong PowerPoint. Sabi niya po doon sa Philippians chapter 2 verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan ng katulad ni Kristo. Amen. Naniniwala po ako na lahat ng tunay na binago ng Panginoon Diyos ay meron taglay ang kaisipan ng katulad ng na kay Kristo. Amen po ba? Ang lahat na nagkaroon ng renewed mind ay taglay. Ano po? Ang kaisipan ng tulad ng na kay Kristo. Amen? Sa biyag at habag ng Diyos, araw-araw po tayong hinuhubog upang ang kaisipan ni Kristo ay unti-unting makita po sa ating mga buhay. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Amen? Na unti-unting hinuhubog ng Diyos ang ating kaisipan upang unti-unting makita rin po sa buhay natin
ang kaisipan na meron po si Kristo. Amen po? So, ano po yung kaisipan po? Ano yung kaisipan na meron ng ating Panginoon Hesus Kristo? Ayon po doon sa Philippians chapter 2 verse 5 na atin po pinag-aralan po na nakaraan. Sabi po doon, kaisipan na merong pagpapakumbaba. Amen po? Ang ating Panginoon Diyos, alam po natin na siya'y narito po sa lupa. He is 100% God and He is 100% man. Amen po? Kaya sabi po doon, sa kanyang salita, na kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya, ipinagpilitang manatiling kapantay ang Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay siya bilang isang alipin. So, ibig sabihin lamang po nito, no, na kahit siya ay Diyos, hinubad niya, na kahit siya ay Diyos, taglay niya ang kalikasan ng Diyos, binitawan niya ang pagiging kapantay niya sa ating Panginoon Diyos. So, ibig sabihin po noon, siya ay meron pong kababaang puso. Amen? At nawa, dinideklara ko ng bawat isa sa atin ay magkaroon din po tayo ng isang mahabagin, isang mapagpakumbabang puso. Dahil yan po, mas lalo nakakayag ang kabutihan ng Diyos kung tayo po ay mayroong pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Amen? A sign of humility po, no? Tayo patuloy nagpapakumbaba na kinikilala natin na tayo walang magagawa. Apart from God, sa totoo lamang po talaga, wala naman po talaga tayong magagawa. Di nga po ba, buhay natin, lakas natin, anuman ang meron tayo, ay tunay nga nagmumula sa Diyos, di po ba? Kaya nararapat lang na ibalik po natin ang lahat ng papurit pagsamba sa ating dakilang Diyos. Amen. Pangalawa po, ano pong taglay na kaisipan meron ng ating Panginoong Hesus Kristo? Kaisipan na ang pagiging masunurin. Di po ba? Meron po ba tayo noon? Kaisipan ng pagiging masunurin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Amen? So sabi doon, hanggang kamatayan po, nakita natin yung buhay na ating Panginoong Hesus Kristo hanggang kamatayan, sinunod niya ang kalooban ng kanyang Ama. Amen? Walang pagreklamo, sumunod siya sa kalooban ng ating Ama. Dalangin ko na ang kaisipang pagiging masunurin ay taglayin din po natin. Amen? Pangatlo po, ang ating Panginoon Hesus Kristo ay meron pong taglay na kaisipan na mapagmahal at mapagsakripisyo. Paano niya po ito ipinakita? Sa pag-aali ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan mo, kaligtasan ko, kaligtasan ng sangkatauhan. Amen po? Ganun po, mapagmahal ang ating Panginoon. Ganun po siya mapagsakripisyo. Nagsakripisyo siya para sa atin. Amen po ba? Kaya ito po, no, napag-aralan din po natin noong nakaraan. Binibigyan ko lang po ng konting background at para makapasok po ako sa ating pong mensahe sa umagang ito. Mensahe po ng Panginoon sa umagang ito. Dalawang uri ng mindset na ibinigay po sa atin. Ano po iyon? Fixed mindset. And yes, growth mindset. Sabi po dito, yung fixed mindset daw po, meron siyang paniniwala o pananaw na ang kanyang kakayanan o talino, hindi na siya magbabago. Meron po bang ganun dito? And I believe po, no, na hindi yun ang kalooban ng Diyos sa atin, na kung ano man ang meron ka ngayon, ano man karunungan na meron ka ngayon, ano man kakayanan na meron ka ngayon, ayaw ng Diyos na manatili ka dyan. Amen? Ang gusto ng Diyos, patuloy kang lumago. Patuloy ka na mag-alam. Amen? Na patuloy na makita na tunay nga na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Meron po ba ditong uma-agree po sa fixed mindset? Meron pa po dito? Amen. Oh. So wala na po dito, no? Nasa kabila na po. Amen. Kaya ayun po, no? So sinabi dito kapag fixed mindset daw po, kumbaga parang mahina ka na, kumbaga tinanggap mo na talagang mahina ka. Sa araw-araw ng buhay mo, naka-mindset na daw po yan sa isipan mo na talagang mahina ka na. Kumbaga parang sinabi mo na hanggang dito na lang ako. So yun daw po yung isang uri ng kaisipan na meron ng tao. So yung pangalawa po, sabi dito yung growth mindset. Ang growth mindset naman daw po ay meron siyang paniniwala na ang kakayahan ay pwedeng lumago at umunlad pa
sa pamamagitan ng pagsisikap at pagtsatsaga. Kumbaga parang ganito man yung kanyang estado ng buhay ngayon, ganito man yung kanyang estado ng karunungan na meron siya ngayon, hindi man talagang karunungan, hindi man talaga, sabihin natin napakatalino, pero dahil sa pagtsatsaga niya, meron siyang mindset na dahil sa pagtsatsaga niya, sa pagtitiis niya, sa patuloy na pag-aaral, ay alam niya na siya'y lalago at uunlad pa siya. At mag-grow pa siya. Amen? Amen? So kung mahina ka ngayon, kapos ka sa kaalaman, kapos ka sa karunungan, pero meron kang mindset, meron kang uri o pananaw ng kaisipan na alam mo isang araw lalago ka rin, na alam mo isang araw tutubo ka rin, alam mo isang araw dudunong ka rin. Amen? So I hope na lahat po ngayon ay meron pong gantong kaisipan. Meron pong growth mindset na kaisipan. Amen? So, natalakay ko po ito kasi meron po itong connection sa ating pong pag-aaralan sa umagang pong ito. Ano po? Na meron po kasing uri ng tao sa pagiging Kristiyano po na parang tila bagang nanatili na siya doon sa fixed mindset. Yung siya'y nakakilala sa Panginoon, nung tinanggap niya ang Panginoon, alam niya meron na siyang buhay na walang hanggan, na anytime nakuhain man ng Lord ang kanyang buhay, alam niya meron na siyang eternal life. Nanatili na siya doon. Kumbaga, hindi na siya lumago. Hindi na siya nag-grow. Which is hindi yon ang kalooban ng ating Panginoon Jesus sa buhay po natin. Amen po ba? Ang gusto ng Lord, patuloy po tayong lumalago. Magkaroon po tayo ng kaisipan o paghahangad na lumago, lumalim at patuloy po na makilala ang Panginoon. At hindi lamang po doon nagtatapos. Ang gusto po ng Panginoon ay ang buhay na ito na patuloy niyang ibinibigay sa atin ay patuloy siyang mapaglingkuran. Amen po ba? Na ang lakas na meron tayo ngayon, amen, hindi aksidenteng may lakas ka ngayon, kaya mong pumunta dito, may dakilang layunin ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Na ang buhay na yan ay patuloy po natin ipagamit sa Panginoon. Amen? Huwag tayong manatili dun sa fixed mindset, okay na ako, born again na ako ligtas na ako. Di po ba? Okay na ang kalagayan ko. Okay na ako, anytime kuhain ako ng Panginoon, meron akong buhay na walang hanggan. Amen? Huwag po tayo manatili doon. Kaya naman meron renewal of the mind. Amen? Ano po itong renewal of the mind? Napakahalaga po na meron po tayong renewed mind. Amen po? Para hindi po tayo manatili doon sa fixed mindset lang. Pag sinabi po natin renewal o renewed mind, so ito po yung ating pong title po, ano? Ang ating pong tema is mindset. Ang ating pong title, pag-uusapan sa umagang ito, is the power of a renewed mind. Ang kapangyarihan ng binagong kaisipan. Lahat po ba tayo dito ay meron na tayong bagong kaisipan? Amen? Amen. So sabi po dito, a renewed mind in the Bible refers to a complete transformation of a person's way of thinking so that it aligns with God's truth, character, and will instead of the pattern of the world. Amen? Sa Tagalog po, sabi po dito, ito daw po ay tumutukoy sa ganap na pagbabago ng pag-iisip. Pag sinabi po natin ganap, ito yung kompleto po. Ano? Hindi yung pagbabago natin is nakikita lang po sa action natin. Hindi lang po yung pagbabago natin is lumalabas lang po sa ating mga bibig, kundi ito daw po yung kumpleto. Pag sinabi pong ganap, kumpleto, from inside, sa ating puso, sa ating isipan, ay tunay nga po na tayo ay nabago. Sabi dito, upang ito ay umayon sa katotohanan, karakter at kalooban ng Diyos sa halip na sumunod sa takbo ng mundong ito. Amen po. So, ibig sabihin po pala, no, kapag hindi tayo nagkaroon ng renewed mind, kaisipan o puso na binago ng ating Panginoon Diyos, ang magiging kaisipan po nito ay ang kaisipan ng meron ng mundo. So, kung ang kaisipan na meron ng mundo ang siyang magiging laman ng ang ating isipan, so ano po ang magiging way ng ating
buhay. Ano po ang ating susundin? Yung sistema rin po ng mundo. Kaya napakahalaga, ma-renewed ang ating pong kaisipan, mabago ang ating pong kaisipan. Amen. Amen. Kaya sabi po dito sa Efeso, yan po. Sabi po sa Ephesians o Efeso chapter 4, 17 to 18, sa pangalan ng Panginoon, iginigiit kong huwag na kayong mamuhay gaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Amen? Huwag kayong mamuhay ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. So, ibig sabihin po, ang pamumuhay na wala pong pagkakilanlan, wala pong tamang relasyon sa ating Panginoon, ano daw po ang kanilang pag-iisip? Wala po itong kabuluhan. Amen po. Kaya glory to God, praise the name of the Lord, dahil alam ko po na lahat tayo dito ay nagkaroon na ng kaisipan na meron si Kristo. Lahat po tayo dito ay meron ng renewed mind. So sabi dito, dahil nadiliman ang isipan nila sa pangunawa ng mga espiritual na bagay, even sa mga espiritual na bagay. Amen? Wala po silang pangunawa. Amen? So, tangi ang na-renewed ang mind na bago ang kaisipan, yun lamang po ang siyang makakaunawa patungkol sa mga spiritual na bagay. Amen? Kaya wag po tayo magtataka kung ang ating puso, ang ating isipan na po ay nakakaunawa na about sa mga spiritual na bagay. Amen? Na mas pinapahalagahan po natin ang mga spiritual na gawain, yung mga eternal. Amen? Hindi yung mga temporary lamang po dito sa lupa. Amen po? Kaya sabi dito, at nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos dahil sa kamangmangan nila at katigasan ng kanilang puso. Amen? So, hindi nila nararanasan yung buhay na kaloob sa kanila ng Panginoon. Sapagkat ano po ang sabi diyan, dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng kanilang puso. Kaya ipinapamanhik ko po ng bawat isa po na narito, wag po natin patigasin ang ating puso. Amen? Wag po tayong mamuhay na hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang lahat ng ating desisyon, ang lahat ng magiging laman ng ating isipan po ay wala po itong kabuluhan sa harapan po ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya, in contrast naman po, if we have a renewed mind. So, kanina po, ayan po, sinabi natin, kapag hindi na-renew ang isip mo, ang magiging laman ng kaisipan po natin ay ang alin po, walang kabuluhan. Ang magiging laman po ng ating isipan. Amen? At kung tayo naman po ay magpaparenew o magpapabago ng kaisipan sa ating Panginoon Diyos, sabi po dito, we have the power to overcome sin. So, ibig sabihin, a renewed mind, yung nabago ang kaisipan, na mula sa Diyos, ay meron siyang kapangyarihan na mapagtagumpayan ng kasalanan sapagkat alam natin na ang mundong ito, ang sistema po ng mundong ito ay puno po ng kasamaan. Amen po ba? Kaya tayo, sinet apart tayo ng Panginoon. Amen? For a special purpose po. Sabi dito, dahil nabago ang ating kaisipan ang salita ng Diyos at dahil dito nalalaman natin ang katotohanan. And we can only know the truth kapag tayo po ay nagkaroon ng renewed mind at hindi na tayo kontrolado ng kasalanan. So, ibig sabihin po, hindi tayo kayang kontrolin ng kasalanan kung meron talaga tayong tunay na pagbabago ng kaisipan na mumula sa ating Panginoon. Amen po? Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang namumuhay sa atin. Ang banal na Espiritu ang siyang nag-uudyok sa atin. Ang siyang tumutulong sa atin upang patuloy natin mapagtagumpayan ang kasalanan. Amen po? Na anuman ang gawa ng kaaway sa ating isipan, sa ating buhay, meron tayong banal na Espiritu na magbibigay sa atin ng karunungan, sapat na kaalaman upang patuloy po tayo makapanagumpay. Amen. So, sabi rin po dito, kapag na-renew na ating kaisipan, ayan po. You have the power to resist the words. Yung sistema ng mundo po, hindi na po tayo alipin po ng sistema ng mundo. Amen po? Meron tayong kapangyarihan po tumanggi sa anuman ang gawain po ng mundong ito. Amen?
Kaya sa atin, hindi na mahirap na tumanggi tayo sa gawain ng mundong ito sapagkat meron tayong banal na espiritu na tumutulong sa atin. Amen po. So, ibig sabihin po, yung talagang hindi pa na-renew yung mind, wala pong Panginoon sa kanilang puso, yun po talaga yung medyo mahirap po, no? Natanggihan po ang gawa ng mundo. Pero sa isang tunay na binago ng Panginoon, sa isang tunay na nilinis, pinapasok niya ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang puso. Wala na po sa ating kapangyarihan ang gawa ng mundo. Amen. Namumuhay na po tayo ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po. Pangatlo po, sabi po dito, if you have a renewed mind, you have the power to discern God's will po. Amen po. Meron na po tayong kapangyarihan na ma-discern po, malaman po natin kung ano po yung kalooban ng Panginoon. So, ibig sabihin, kapag hindi pa po na-renewed ang ating pong kaisipan, ang ating puso, ang ating isipan, wala po tayong kapangyarihan, wala po tayong kakayanan na malaman po ang ating kalooban ng Diyos. Meron po bang nagnanais po dito na malaman ang kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos sa kanyang buhay? Amen po. Amen. So, yan, we have a renewed mind, madi-discern natin. Amen. Through prayers, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita po ng ating Panginoon. Amen po. Dahil ang salita ng Diyos ay siyang patuloy na nagtuturo sa atin na malaman, maunawaan ang salita ng ating Panginoong Jesus. And then sabi rin po dito, a renewed mind has the power to live a transformed life. Amen. Kapag hindi po nabago ang ating kaisipan, wala po tayong kakayanan na mabuhay o mabago ang ating pong buhay. Na kahit ano pong gawin natin, pagsisikap na baguhin po ang ating buhay, wala po tayong kakayanan. Amen po. Dahil ang tanging may kakayanan lamang po ay yung pinapanahanan ng banal na espiritu. Amen. Na siyang patuloy na bumabago sa ating pong mga buhay, na siyang patuloy na bumabago ng ating mga maling gawain, na siyang patuloy na nagre-renew ng ating kaisipan. Ang pagre-renew po ng kaisipan ay hindi po ito one time, no? Na ito po ay proseso. Araw-araw binabago tayo ng Panginoon. Araw-araw inaayos niya yung ating kaisipan. Araw-araw inaayos niya ang ating mga puso. It's a process po, no? Kaya araw-araw din po, nandoon din po dapat yung ating pagsuko sa ating Panginoon. Araw-araw meron tayong surrender life sa ating Panginoon upang patuloy po tayong mabago at patuloy na maunawaan natin ang kalooban ng Panginoon. Amen? At patuloy natin mapagtagumpayan ang gawa ng mundo, ang sistema ng mundo, at ma-overcome natin ang gawa ng kasalanan. Amen po. Again, wala tayong kakayanan apart from God. Kung wala ang banal na espiritu, hindi po natin kaya lahat, mapagtagumpayan ng lahat ng yan. Amen po. So, sige po, tayo magsisimula na. Atin pong key verse po, ano? Sabi po dito, sige po. Romans chapter 12, verses 1 to 2 po. So, basahin po natin. Sabi po dyan, NASB translation po, therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your, service, spiritual service of worship. And do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God, that which is good and acceptable and perfect. Amen po. Meron po bang Tagalog po nito? Ayan. Sabi po sa Tagalog po, no, kaya nga, mga kapatid, dahil sa habag ng Diyos sa atin, ipinakikiusap ko sa inyo na ano po, ialin ninyo ang inyong mga sarili bilang
handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang tunay ninyong pagsamba sa Kanya. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, ang mabuti, kalugod-lugod at ganap. So bigyan lang naman po natin ng konting background po, no? Ayan po ay Book of Romans po, no? Chapter 12. Sabi dyan sa una po niyang, sabi, kaya nga, sa English po is the word therefore. So, ibig sabihin po dyan, si Pablo po ang nagsasalita. Ibig sabihin po dyan ni Pablo, pag nakakita po tayo ng the word therefore po sa ating pong Biblia, ito po ay may pumapatungkol po sa previous chapter po na tinuturo po ni Apostle Pablo. Na yung chapter 1 to 11 po, ito po ay pumapatungkol po sa doctrinal po. Ito po ay mga katuruan po ni Apostle Paul sa Ebanghelyo, sa magandang balita about po ito sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay po na ating Panginoong Hesukristo po. Kaya sabi niya dito, kaya nga, dahil sa habag ng Diyos, kumbaga parang kaya nga mga kapatid, kaya nga na naranasan na ninyo ang habag ng Diyos, sa ibang translation po, habag ng Diyos, o awa ng Diyos sa paulit-ulit na ninyong naranasan ang habag niya, ang awa niya, naunawaan na ninyo ang salita ng Diyos, naunawaan na ninyo ang gospel, ang mabuting balita. Sabi dito, pinakikuusap ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong buhay. So, ibig sabihin po, ang tunay na nakaunawa, ang tunay na nakaranas ng habag ng Diyos, ng awa ng Diyos, ay po, nararapat lamang na ialay niya ang kanyang buhay. Amen? So, ibig sabihin po, kung hindi mo naunawaan, ay walang Kristiyano na sinasabi niyang naunawaan niya ang salita ng Diyos, naranasan niya ang habag ng Diyos, naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos, pero hindi niya kayang ialay ang buhay niya sa Panginoon. So parang may problema po tayo doon. Di po ba? Kasi dito kaya nga sabi, mga kapatid, dahil sa habag ng Diyos sa atin, naranasan na natin, naunawaan talaga natin ang Ebanghelyo na ipinapangaral ni Pablo. Ang kausap niya po dyan ay ang mga Gentile, mga believers na po. Gentile and Jews po na mga believers po. Pinakuusap ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong buhay. Amen? So ito po yung ating magiging response sa kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa atin ay yung pag-aalay po natin ng ating buhay. Kaya sabi po dyan, a renewed mind begins with a surrender life. Amen po. Ang tunay na nabago, ang kaisipan, ang puso, ang tunay po na binago ng ating Panginoon Diyos. Begins with a surrender life. Kaya po natin isuko ang ating pong buhay sa Panginoon. Amen po. Ibig sabihin po, surrender po talaga, full force, lahat, amen, yung ating kagustuhan, yung will, yung emotions natin, yung ating sariling plano sa ating buhay, dapat po ito nakasurrender po iyan sa Panginoon. At wala pong ibang nasusunod sa ating buhay, kundi yung ating Master, ang ating Panginoon Diyos. Yun siya na may likha sa atin, na siya na may hawak ng ating buhay. Amen po. Di po ba napakasarap na alam natin na merong humahawak ng buhay natin? Di po ba napakasarap na parang meron nagmamaneho ng buhay natin? Kasi pag tayo ang nagmaneho ng buhay natin, papalpak tayo, babangga tayo kung saan-saan tayo makakarating, kung saan-saan tayo babangga. Di po ba? Pero pag alam natin na ating Panginoon ang siyang driver na nagmamaneho ng ating buhay, alam po natin we are safe. Amen? Alam po natin, hindi man natin alam kung saan direksyon tayo dadalhin, pero tiyak tayo, alam natin na ang patutunguhan natin ay para sa ating kaligtasan. Amen? Na ang patutunguhan pa rin po natin ay buhay na ganap. Amen? Kaya yan po, number 1 po, a renewed mind
begins with the surrender life. Kaya nga po sabi ko kanina, no, hindi po one time po yung pag-surrender po ng ating buhay. Araw-araw, dapat po isurrender natin ang ating buhay. Kasi hindi pa naman po tayo perfect. Di po ba? Do tinanggap natin ang Panginoon as our Lord and personal servant, banal na Espiritu na nananahan sa atin. Pero yung sanctification po natin, it's a process po. Di po ba? Lahat tayo dito nakakilala sa Panginoon, lahat tayo dito may banal na Espiritu, pero patuloy pa rin po tayong unti-unting inaayos ng Panginoon. Kaya araw-araw sumusuko tayo sa Panginoon, araw-araw ibinibigay natin to yung ating pong buhay. Amen? Meron tayong surrender life araw-araw po. Ayan po. Kaya sabi po sa Lucas 9:23, so ayan po, no? Therefore I urge you, brother and sister, by the mercies of God, to present your bodies. Amen? Present your body alang-alang sa awa ng Diyos, sa habag ng Panginoon. Present your body as living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Diyan po sabi po sa Luke 9:23, and he was saying to them all, if anyone wants to come after me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Amen po. So sabi diyan, ang Panginoong Jesus po nagsasabi, if anyone wants to come after me, deny yourself. Amen? Ibig sabihin, sabit po natin yung ating will, yung ating buong kalooban, ating buong buhay po sa ating pong Panginoon. Take up our cross daily at sumunod tayo sa ating Panginoon Diyos. Amen po? Hindi na tayo dapat nasusunod sa ating sarili. Amen. So, ayan po. So, parang yun nga, illustration ko po kanina, ay yung sinabi ko po kanina, parang ano lang po yan eh, parang sasakyan, no? May sasakyan ka, meron kang gustong puntahan, kaso ang problema, hindi ka naman driver. Diba? Ang dami mong gustong puntahan, hindi ka naman driver. Pero meron kang kasamang driver. Ang problema, ayaw mong ipagkatiwala yung manibela ng sasakyan mo sa talagang driver. Siguro kasi bago, baka magasgas, So, paano ka makakarating sa iyong patutunguhan? Amen po? So, parang ganun din po yan sa ating pong buhay. Ano po? Na kapag hindi po natin ipinagkatiwala ang ating buhay sa talagang driver ng ating buhay, hindi po tayo makakarating sa dapat nating patunguhan. So, destinasyon na nais ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat naniniwala po ako na meron pong dakilang plano ang Panginoon Diyos sa ating pong mga buhay. Amen. Meron tayong kanya-kanyang destinasyon na pupuntahan natin, which is yun ang plano ng Diyos sa ating buhay. No? Kaya alam niyo po, kapag wala po talaga ang Panginoon, no? Sabi ko nga, babangga-bangga tayo kung saan-saan tayo makakarating. Maliligaw-ligaw tayo. Sayang yung oras, sayang yung panahon. Kaya kung meron pa po dito na talagang ayaw niya ipamaneho ang kanyang buhay sa Panginoon, ito po yung panahon. Hayaan mo ang Panginoon na siyang maging driver ng buhay mo, kapatid. Kasi kapag siya naging driver ng buhay mo, tiyak ang buhay na walang hanggan mo. Tiyak may patutunguhan ka, kapatid. Tiyak na mararanasan mo yung ganap, yung fullness ng buhay. Yung dakilang plano sa atin ng Diyos. Amen? Ang sarap nga nun eh. Kasi parang nakasakay ka lang, may nagdadrive. O di po ba? Napakasarap po nun. Wala tayong problema. Mayroong nagdadrive ng buhay po natin. Amen? Kaya yun po, kailangan isurrender po natin. No? Surrender natin ang ating buong kaisipan, ng ating buong pagkatao. Ayun po yung ibig sabihin niya. Hindi lamang po sinusurrender po natin is yung kalahati lamang po. Sinusurrender lang po natin yung etong portion na to. Pero sa pero eto, wag tong pakikialaman ng Diyos. Hindi pwede to. Yung parang ganon, no? Parang meron lang tayong portion sa buhay natin na pwedeng pakialaman ng Diyos. Amen? Nawa ang ating pag-surrender sa Panginoon is kompleto po. Fully surrender po sa ating Panginoon. Dahil hindi po makakapag-take charge ang ating Panginoon sa buhay po natin kung wala po tayong surrendered life. Yung totoong buong puso na talagang sinusurrender natin sa Panginoon. Amen po?
So, tignan po natin yung... Ayan. Sabi po dyan sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ live in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Amen? So tayo'y namatay na kasama ni Kristo. Hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili, kundi sino po? Si Kristo na nabubuhay sa atin. Amen? And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen? So, tignan po natin. So, sabi po dito, a renewed mind rejects worldly thinking. So, ano po yung ibig sabihin nito? Dapat hindi na tayo umaayon pa sa makamundong pag-iisip. Amen? Hindi po natin mapipili yung mga pumapasok. May pumapasok sa ating kaisipan na hindi man natin gusto, pero mapifilter natin. Naman. Pwede natin i-reject yung alam nating hindi ito pleasing sa ating Panginoon. Hindi nakakabuti ito sa ating mga buhay. Ano po? Sabi dito, a renewed mind rejects worldly thinking. Meron na tayong kapangyarihan na i-reject anuman ang gawain ng mundong ito. Anuman yung mga bagay na pumapasok sa ating isipan, pumapasok sa nagiging laman na ating puso, meron tayong kapangyarihan na i-reject ito. Kasi sabi po dito, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is and that which is good and acceptable to us. Do not be conformed. Ibig sabihin po ng do not be conformed, wag na tayong sumunod o wag na tayong maging katulad ng alin po ng mundong ito. Sapagkat tayo'y nirenewed na ang mind ng nirenewed na ng Panginoon ang ating kaisipan. So nararapat lang na hindi na tayo umaayon, hindi na tayo tumutulad sa mundong ito. Amen? Dapat may pagkakinanlan po sa ating buhay. Amen? Kung tayo ay asin at ilaw ng sanlibutan ito, dapat ibigay natin ang alin po. Yung pagiging asin natin, di po ba? Yung pagiging ilaw po natin, dapat yun po yung nakikita sa atin. Di po ba? Hindi yung asin po tayo, ilaw tayo asin tayo, paminta yung ibinibigay natin, paminta yung nakikita sa atin, di po ba? So anong pinagkaiba po nun? Iisipin ng mundo, ang mundo paminta, iisipin ng mundo, ay paano magkabagay kami nito? Paano parehas naman kami na ibinibigay nito? Amen? Paminta ang binibigay ng mundo, ikaw asin ka, pero ang binibigay mo rin ay paminta. So, walang pagkakilanlan. So, ibig sabihin, dapat may pagkakilanlan. Kung tayo ay asin, ano po? Kung tayo ay asin at ilaw, dapat po nakikita po iyan sa ating mga buhay. Amen? Kaya meron na po tayong renewed mind, meron tayong kapangyarihan na i-reject. Anuman ang mga gawain ng mundong ito na pumapasok sa ating isipan, mapagtatagumpayan na po natin ito. Kaya na po natin ito mapagtagumpayan. Amen po? Dahil again, ang banal na Espiritu ang siyang mag-uudyok sa atin upang patuloy na mapagtagumpayan anuman ang gawa ng sanlibutan ito. Kaya sabi nga po sa 1 John chapter 5 verse 19, wala po yata. Sabi ng, wala po sa PowerPoint ko. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 19, at alam natin tayo'y mga anak ng Diyos at ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. Amen? Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo, ngunit tayo'y mga anak ng Diyos. Nakawala na tayo sa kapangyarihan ng mundong ito. At ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. Wala na tayo doon sa kapangyarihan ng yon. Amen? Sapagkat tayo binago na ng Diyos, sapagkat tayo anak na ng Panginoon. Amen po? Amen.
So number 3 po, sabi po dito, a renewed mind produces a transformed life. Amen. Kapag sinabi po natin na tayo po ay nabago na ang kaisipan natin, pero hindi naman ito nagbubunga ng transformed life, totoo po ba yun? Amen? Totoo po ba yun? Na sinabi natin na bago na ang ating kaisipan, binago na ng Diyos ang aking puso, ang aking isipan, pero hindi naman po nakikita sa buhay natin yung transformed life. Ang sabi po diyan, a renewed mind produces a transformed life. Dapat po, ang tunay na binago ang kaisipan, makikita po ang bunga. Meron po tayong, binagong buhay. Nakikita po sa atin na totoo nga na tayo'y nabago ang buhay, nabago ang ating kaisipan. Kaya sabi po dito sa Romans 12:2, dito na po ako magsisimula, but be transformed by the renewing of your mind. Amen po? Be transformed by the renewing of your mind. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Amen? So parang ganito yan, hindi tayo kayang baguhin ng Diyos kung hindi po tayo magbabago ng kaisipan. Amen? So para tayong mabago, kailangan po baguhin po natin ang ating mindset. Amen? Baguhin po natin yung ating kaisipan upang patuloy po tayo na nababago. Ang isip na binago ng Diyos, dapat lamang po nagbubunga yan ng bagong buhay. Amen? Amen po. Nakikita po ba ito sa ating mga buhay? Na patuloy po tayong binabago ng ating Panginoon. Na kung totoong nabago tayo, dapat sa pananalita, sa isip at sa gawa, totoo po talagang meron tayong binagong buhay. Meron talagang nabagong buhay sa atin. Amen po? Na kung dati, konting lang sa'yo, madaling mag-init ang ulo natin ngayon, di ba? Mga dalawang naman sa'yo bago nag-iinit ang ulo mo. At least nababawasan. Dati isang sagi sa'yo para nag-iinit agad ang ulo. Mga dalawang sagi, doon lang nag-iinit ang ulo mo. Ano po? Kaya ngayon, dapat unti-unti, alam naman pagbabago po natin, process nga po talaga yan. No? Pero ang mahalaga, unti-unti nakikita po sa atin ang pagbabago. Amen po ba? May pagkakilanlan na tayo nga po talaga ay tunay na anak ng Diyos. Na tayo nga po talaga ay tunay na naunawaan. Amen. Naranasan yung habag at awa ng ating Panginoon Diyos. Amen. Kailangan meron tayong fully surrender po sa ating Panginoon. Amen po ba? Dapat meron na tayong kakayanan. Kaya na natin i-reject ang anuman ang gawain ng sanlibutang ito. Amen. Hindi na tayo umaayon. Hindi na tayo nagpapasakop sa gawa ng mundong ito. Iba na tayo, kapatid. Dapat yun po yung nakikita sa atin. Iba ka na. Amen. Kasi na-renewed na yung mind mo. Amen. Amen. At yun, pangatlo, we have a renewed mind. Dapat po talaga mayroong pagbabago sa ating pong buhay. Sabi dito, how to renew the mind. Ayan. How to renew the mind, wala pong iba kundi ang ating pong, ang salita po ng ating Panginoon. Amen? Sa pagsabi niya dito, sapagkat ang salita ng Diyos ay, naniniwala po ba tayo doon? Ang salita ng Diyos ay? Ang salita ng Diyos ay? Parang di buhay eh. Amen. Salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Amen. Sabi, ito ay mas matalas kaysa alinman tabak na may 2 talim. At tumatagos hanggang sa kaibuturan ng ating pagkatao, hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Di po ba? Gaano ba kalayo yung kaluluwa at espiritu? Sabi dito, tumatagos hanggang sa kaibuturan ng ating pagkatao, hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, mga kasukasuhan at utak ng buto. Nahahayag nito ang mga iniisip at binabalak ng puso. Amen? Walang anuman bagay sa mundong ito na hindi natin mapagtatagumpayan kung tayo po
ay rooted, patuloy na naglumalago, patuloy na nagpapakalalim po sa salita ng Diyos. Amen? Sapagkat ito ang ating tanging sandata sa anuman ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay, sa anuman kaisipan na meron tayo na inilalagay ng kaaway sa ating buhay, mapagtatagumpayan lamang po natin yan through the Word of God. Amen. Kaya napakahalaga po. And even yung ating Don't Watch Prayer po, napakalaking tulong po na ating Don't Watch Prayer. Unang-una, tinuturuan tayo ng banal na Espiritu kung paano manalangin. Di ba? Unang-una, pangalawa, tinuturuan tayo ng banal na Espiritu sa pagtsatsaga. Di po ba, hindi naman po talaga kasi nandito pa tayo sa flesh natin eh. Meron pa rin po talaga tayong mararanasan na pagkatamad, pagkaantok. Di po ba, maaga po iyon, no? Pero sa tulong ng banal na Espiritu, amen, na pagtatagumpayan po natin, tumatagal po tayo na manalangin. Hanggang sa dumarating po yung oras na nai-enjoy na natin ang ating panalangin, di po ba? Meron pa nga po na parang ayaw na natin tumigil. Dire-diretso na po tayong enjoy na talaga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Kaya yan po, ang patuloy na bumabago sa ating kaisipan is the Word of God. Pangalawa po, true meditation ng God's truth. So, same lang po. Huwag mong kaliligtaan basahin na aklat ng Joshua 1:8 po. Amen. Meditate the Word of God. Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pag-aralan mo ito araw at gabi at sundin mong mabuti. Sabi po dito, pag-aralan mo ito araw at gabi. Kahit pag-aralan mo ito araw at gabi, pero wala kang pagsunod sa salita ng Diyos, wala rin pong saysay iyon. Hanggang dito lamang po iyan. Ang mahalaga po, pinag-aaralan natin, minimeditate natin, pero nandoon po yung ating pagsunod sa salita ng Diyos. Amen? Dapat may application, may pagtuturo, may pag-aaral, higit sa lahat, meron pong application. Amen po? Sa gayon, uunlad at magtatagumpay ka sa iyong gawain. Amen? Uunlad at magtatagumpay ka sa iyong gawain. Kapag patuloy kang nagme-meditate ng salita ng Diyos. Kaya first thing in the morning, napakahalaga po na meron tayong salita ng Diyos sa pinanghahawakan para sa buong araw na ating haharapin ng buhay po natin. Amen po? Para patuloy po tayo magtatagumpay. Napakasarap din po talaga na mag-devotion din po sa umaga. Na first thing in the morning, talaga nag-open tayo ng Word of God. Kasi yan nga po talaga yung ating sandata eh. Kasi sa buong araw na yan, marami tayong haharapin. Marami tayong kakaharapin, hindi lang trabaho. Marami tayong makakasalamuhan na tao. Gusto man natin ito o hindi. May mga pagkakataon na ayaw man natin, pero pinahihintulot ng Panginoon, no? So, may mga pagkakataon na talagang hindi lahat is smooth yung buong araw natin. Pero kung puno tayo ng salita ng Diyos, patuloy tayo nagme-meditate ang salita ng Diyos, sabi po dyan, uunlad at magtatagumpay ka sa iyong gawain. Amen? At yan po ang kapangyarihan ng salita ng ating Panginoong Jesus. Then sabi po dyan sa pangatlo, how to renew the mind through the works of the Holy Spirit. Sabi po dyan, ngunit ang tagapagtanggol, ang banal na Espiritu na susuguin ng Ama sa aking pangalan, ang magtuturo sa inyo ng lahat ng, bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Amen? Through the work of the Holy Spirit, ang pagbabago ng ating kaisipan, hindi sa ating sariling lakas, hindi sa ating karunungan, hindi sa ating sariling dunong. Amen? Mabibigo ka, kapatid, kapag yan ang iyong pananaw, ang iyong mindset, na sa sarili mong lakas, makakaya mo ang lahat. Hindi po. Na pagtatagumpayan mo ang lahat ng bagay, nakakaya mo ang lahat ng bagay, anumang kapagsubukan ng iyong buhay, anumang problema, anumang suliranin ng iyong maranasan araw-araw, mapagtatagumpayan mo yan dahil sa ating banal na Espiritu. Yan ay kilos at gawa ng ating banal na Espiritu. Tayo'y patuloy na nababago ang puso, ang ating isipan dahil sa kilos ng banal na Espiritu. Amen. So let us always acknowledge the Holy Spirit po sa ating buhay. Amen? Dapat lagi natin siyang kasama.
sa ating buhay. Without the Holy Spirit, talunan tayo, kapatid. Kung wala ang banal na Espiritu, talo ka, kawawa ka. Nandito ka ngayon, nagtatagumpay ka sa araw-araw ng buhay mo. Yan ay gawa ng banal na Espiritu sa iyo. Amen? Kaya kung tunay mong nauunawaan ang Ebanghelyo, ang Gospel, ang buhay, at kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Lagi tayong lumapit, mag-rely sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, yun. Tatlo lamang po pala yun. No? Napakahalaga. Simple lang. Alam ko na palagi natin itong naririnig. Amen? Lagi natin itong naririnig. How to renew our mind through the Word of God. Amen? Doon lagi natin naririnig. Sana nandun din palagi natin pagsunod, no? How to renew the mind through meditation ng God's Word. Hindi lamang po natin binabasa ang salita ng ating Panginoon, kundi araw-araw pinagbubulay-bulayan po natin ang salita ng Panginoon. Binabasa, ina-apply, nakikita po ito sa ating mga buhay. Amen? At hindi mo kayang baguhin ang iyong kaisipan without the Holy Spirit. Dahil kapangyarihan lamang ng banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumikilos sa ating buhay. Ang siyang patuloy na bumabago ng ating buhay. Ang siyang patuloy na bumabago ng ating kaisipan. Amen? Hallelujah. Sige po, hinihiling ko po na ang bawat isa ay tumayo. Maaari po bang sa oras na ito, magkaroon tayo ng kaisipan na, Lord, gusto ko pong minsan pa i-surrender sa iyo yung buong buhay na ito. Minsan pa, Panginoon, bigyan mo ako ng isang bagong puso. Dahil tanging ang bagong puso lamang ang siyang magtutulak sa atin na isurrender po natin ang ating buhay sa Panginoon. Sapagkat tunay nga na lahat ng anuman ang meron sa atin, lahat ng yan ay nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Lord, may isang pa, Panginoon, siya sa atin mo ang aming puso, ang aming kaisipan mo, Diyos. Salamat po, Ama, dahil minsan pa, nalaman namin, natutunan namin, Panginoon, that without a renewed mind, Lord God, hindi namin kayang isuko ang buhay na ito sa iyo, Panginoon. That without a renewed mind, Lord God, hindi namin kayang sundin ang kalooban mo, Panginoon. Hindi namin kayang sundin ang iyong mga salita, O Diyos, sapagkat ang tunay, Panginoon, na namumuhay sa amin, kung wala, Panginoon, ang pagbabago ng aming kaisipan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay puno ito ng kasamaan, O Diyos. Napatuloy na ang kaisipan nito, Panginoon, ay nagnanais, Lord, ng mga bagay na makasanlibutan. Ngunit salamat, O Diyos. Napatuloy niyo pong inaayos, pinabago, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Panginoon. Minsan pa po, muli natin isuko ang ating buhay sa ating Diyos. At sa pagsukong ito, isang tunay na pagsuko, buong puso, buong isip, buong buhay na isinusurrender, binibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Sige mga ating pong awitin.
patuloy na magpupuri, amen po ba? At patuloy na magbibigay at mag-share ng pagmamahal sa kanyang kapwa. Amen po ba? Kaya pwede po bang babae sa babae at lalaki sa lalaki, yakapin po natin ang ating mga kapatid sa ating Panginoon at sabihin po natin sa kanila na Blessed Sunday po. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay mag